Magandang araw sa ating lahat. Para sa mga nais mag-avail at magkaroon ng kopya ng aming PowerPoint presentations, kasama ang daily lesson plan, summative at term exam, mag-message lamang sa aming Facebook page sa link na makikita sa comment section. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa UNCLOS at pagsasampa ng kaso ng Pilipinas bilang batayang batas sa karapatang pandagat at mapayapang pagresolba ng alitan. Sa pagtatapos ng session na ito, inaasahang naipaliliwanag ang papel ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS bilang saligan ng mga karapatang pandagat, nasusuri ang pagkakaiba ng territorial sovereignty at maritime entitlement gamit ang concept map, at napahahalagahan ng paggamit ng batas at mapayapang mekanismo sa pagharap sa alitang pandaigdig. Magsimula tayo sa ating balik-aral gamit ang Think Pair Share kung saan pag-iisipan natin kung ano ang pagkakaiba ng mga konseptong teritoryo, soberanya, EEZ, at karapatang pandagat sa pamamagitan ng pagpili ng terminong pinakakilala ninyo, pagpapaliwanag sa kapareha, pagtukoy kung alin ang kapareho o hindi, at pagbuo ng tanong tungkol sa konseptong hindi pa malinaw sa inyo. Upang mas maunawaan ang ating paksa, ano nga ba ang UNCLOS? Ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS ay pandaigdigang kasunduan na nagtatakda ng legal na balangkas para sa paggamit ng karagatan. Nagsisilbi itong saligan sa pagtukoy ng mga karapatang pandagat at sa pag-unawa sa ilang alitang may kaugnayan sa karagatan. Bakit mahalaga ang UNCLOS? Mahalaga ito dahil nagbibigay ito ng mga tuntunin sa paggamit ng karagatan at pagtukoy sa mga karapatang maaaring gamitin ng mga coastal state upang magkaroon ng legal na batayan sa pagharap sa mga usaping pandagat. Isang mahalagang tandaan na ang UNCLOS ay isa sa pangunahing legal na saligan sa pagsusuri ng mga karapatang pandagat. Saan nga ba nagsisimula ang pagsukat ng mga maritime zone? Ang baselines ang ginagamit na batayan sa pagsukat ng ilang maritime zones mula sa baybayin. At mahalaga ang konseptong ito dahil dito nakaugnay ang pagtukoy sa lawak ng mga karapatang pandagat tulad ng territorial sea na hanggang 12 nautical miles, contiguous zone na hanggang 24 nautical miles, exclusive economic zone na hanggang 200 nautical miles, at the high seas na lampas 200 nautical miles. Tukuyin natin ang territorial sea. Ang territorial sea ay bahagi ng dagat na sinusukat mula sa baseline at kabilang sa mga maritime zone na kinikilala sa ilalim ng UNCLOS hanggang 12 nautical miles. Dito mahalagang maunawaan ang pagkakaiba ng mga karapatang kaugnay ng maritime zones at ng mas malawak na konsepto ng territorial sovereignty. Sumunod ay ang Exclusive Economic Zone o EEZ na maaring umabot hanggang 200 nautical miles mula sa baselines, kung saan may sovereign rights ang coastal states sa paggalugad, paggamit, pangalaga, at pamamahala ng likas na yaman. Maaring gamitin ang konseptong ito upang maunawaan kung saan nauugnay ang mga karapatan ng coastal state sa mga yamang dagat at iba pang likas na yaman. Pag-usapan naman natin ang sovereign rights sa EEZ. Ang sovereign rights sa EEZ ay mga karapatang ginagamit ng coastal state para sa paggalugad, paggamit, pangangalaga, at pamamahala ng likas na yaman, kasama na ang enerhiya at iba pang likas na yaman. Ang mga karapatang ito ay may partikular na saklaw at hindi nangangahulugang ganap na soberanya sa buong EEZ. Ang isang mahalagang tandaan ay ang sovereign rights sa EEZ ay hindi katumbas ng ganap na territorial sovereignty sa EEZ. Lilinawin din natin ang territorial sovereignty. Ang territorial sovereignty ay tumutukoy sa pinakamataas na kapangyarihan ng isang estado sa teritoryong saklaw ng soberanya nito at naiiba ito sa mga particular na karapatang ginagamit sa mga maritime zones tulad ng EEZ. Iba rin ito sa maritime entitlement na tumutukoy sa mga karapatang pandagat na maaring makuha ng isang estado batay sa mga tuntunin ng UNCLOS kaugnay sa maritime zone at sa legal na katangian ng mga coastal feature. Dapat nating tandaan na ang soberanya at maritime entitlement ay hindi magkapareho. Ang territorial sovereignty ay nakatuon sa soberanya sa teritoryo ng isang estado sa lupa, hangin, at mga katubigan sa loob nito. Samantalang ang maritime entitlement ay tumutukoy sa mga karapatang pandagat na nakabatay sa UNCLOS sa mga maritime zone sa labas ng teritoryo. Isang mahalagang tandaan na hindi lahat ng karapatang pandagat ay katumbas ng ganap na soberanya sa isang lugar.
Isa pang anyo ng entitlement ay ang continental shelf na may kaugnayan sa seabed at subsoil ng mga lugar na saklaw ng mga tuntunin ng UNCLOS na mahalaga sa pag-unawa sa mga karapatan ng coastal states sa ilang likas na yaman sa ilalim ng dagat. Dito na pumasok ang arbitration sa ilalim ng UNCLOS. Ang arbitration sa Annex 7 ng UNCLOS ay isang legal na mekanismo para sa ilang alitang may kinalaman sa interpretasyon at aplikasyon ng UNCLOS at ginamit ng Pilipinas ang mekanismong ito sa pagsasampa ng kaso na may kaugnayan sa mga usaping pandagat. Bakit nga ba nagsampa ng kaso ang Pilipinas? Noong January 22, 2013, sinimula ng Pilipinas ang arbitration laban sa China sa ilalim ng UNCLOS upang igit ang mga karapatang pandagat batay sa mga tuntunin ng batas sa karagatan at nakatuon ang proseso sa mga interpretasyon at aplikasyon ng batas sa karagatan. Ano naman ang saklaw ng arbitration? Hindi inatasan ng tribunal na magpasya sa soberanya sa mga isla o magtakda ng maritime boundary. Sa halip, sinuri nito ang mga usaping legal tungkol sa interpretasyon at aplikasyon ng UNCLOS at mga karapatang pandagat. Isang mahalagang tandaan na ang arbitration ay hindi simpleng pagpapasya kung sino ang may-ari ng mga isla. Para sa ating gawain sa pagbuo ng concept map, tutukuyin ninyo kung paano magkakaugnay ang mga konseptong UNCLOS, baselines, territorial sea, EEZ, continental shelf, maritime entitlement, at arbitration gamit ang maikling salita o parirala habang iniiwasang pagsamahin ang territorial sovereignty at maritime entitlement bilang iisang konsepto. Bago tayo magtapos, sasagutin natin ang exit ticket sa loob ng 2 to 3 sentences tungkol sa kung bakit mahalagang hindi pagpalitin ang territorial sovereignty at sovereign rights sa EEZ. Habang tatandaan na ang wastong paggamit ng legal na termino ay mahalaga sa pag-unawa sa mga usaping pandagat at sa pagbuo ng mapanagotang pananaw tungkol sa mga alitang pandaigdig.